I love you, but I can't marry you. Ngayon ko lang napag-alaman na hindi pala peke yung kasal namin ni Audrey. Napahawak ako sa glass wall nang bigla akong manghina. How could it be? Ang sabi niya okay na ang lahat. Paanong nangyari na nagkatotoo ang kasal namin? Parang magwawala ang ulo ko sa narinig. Kung sa ibang pagkakataon ko ito narinig, siguro'y naglulupasay na ako sa saya. Pero hindi ko magawang sumaya matapos kong malaman na hindi peke ang kasal namin, kundi dahil iba ang mahal niya. Iba ang gusto niyang pakasalan. Bumaba ko sa kusina bago pa nila makita na nakikinig ako sa kanila. 2 baso ng tubig na ang nainom ko ngunit hindi pa rin ako kumakalma. Gusto kong malaman ang totoo kung bakit humantong sa ganito na dapat ay peke lang sana. Nakakainis kasi imbes na sa akin niya yun sabihin, inuna niya pang ipaalam doon sa babae niya. Kung ganon, may karapatan pala akong magalit sa babae na yon. Kung totoo man ang kasal namin ni Diego, dapat lang na magalit ako sa babae niya. Ang ipinagtataka ko lang, kailan pa nalaman ni Diego na peke lang ang kasal namin? Paano kung malaman niyon ni Ma'am Claudia? Namutla rin na napaupo ako. Biglang nanlamig ang mga kamay ko. At pinagpawisan ako. Nag-umpisa nang kumabog ang puso ko sa kaba, sa samot-saring negatibong iniisip. Kapag nalaman niya ito, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Hindi ko alam kung ano ang magiging kahinatnan ko sa kamay niya. Audrey, may sakit ka ba? Napaigtad ako nang marinig ang boses ni Diego. May damit na siyang suot at basa ang kanyang buhok. Nanuot kaagad sa ilong ko ang pinaghalong amoy ng kanyang mamahaling kulon at shampoo. Parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan ko nang lumapad ang likod ng palad niya sa noo ko. Wala ka namang lagnat pero bakit namumutla ka? Nangunot ang kanyang noo. Ang kanyang gwapong muka ay nabahira ng pag-aalala at pagkataranta nang makita ang mga butil ng pawis ko at humahangos ako na para bang kinakapos sa paghinga. Audrey, I want to move. I want to speak. Ngunit hindi ko maigalaw ang katawan ko at hindi ko maibuka ang aking bibig. Nakatulala lang ako na nakatingin sa kanya para akong naparalisa. Audrey, napakurap ako ng ilang beses nang matinag ako sa pagsigaw niya. Nakahinga ako ng maluwag nang maigalaw ko na ang buong katawan ko. Are you okay? Nag-aalala na tanong ni Diego. Inabot niya sa akin ang baso na may laman na tubig. Tumango ako bilang sagot at ininom yon. Bumalik ka na lang muna sa kwarto. Dadalhin ko na lang doon ang pagkain mo. Nagugutom ka na siguro. Hindi ko siya sinagot at sinunod na lang ang utos niya. Ayaw kong magsalita kasi kapag naibuka ko na ang bibig ko, masabi ko sa kanya ang narinig ko kanina. At saka baka masabi ko na natatakot akong malaman niyon ng kanyang ina. The last time I called him Iggy, he got mad. I don't know, kapag nakatsyempo ako itatanong ko yun sa kanya. Iniisip ko nga na baka ayaw niya ang pangalan na yun, kaya ayaw niyang marinig. Dinig kong sabi ni Danica sa kabilang linya. Isa rin yon sa mga iniisip ko. Kung paano ko malalaman na si Diego at Iggy ay iisa. Kasi kung siya si Iggy na nakilala ko sa resto bar nun, bakit hindi niya ako natatandaan? Bukod sa pumayat ako, wala na halos nagbago sa itsura ko. Minsan iniisip ko na siya yon kapag nagsasalita siya, kung paano pumungay ang kanyang mga mata. Yung boses niya na narinig ko rin iyon kay Iggy. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para mapatunayan ko na iisa sila. Kailangan ko ng matibay na katibayan. Nang makaalis si Danica, tumuloy ako sa sala at doon na natili. Nadrain ang isipan ko. Gusto ko lang mahiga at matulog na walang iniisip. Pagod ba ang katawan ko? Masakit na nga ang ulo ko dahil sa alak. Tapos iyon pa ang narinig ko.
Hey, Mabilis na umiwas ako ng tingin nang magtagpo ang aming mga mata ni Diego. Gusto ko ang maglaho na lang bigla at magpalamon sa lupa sa sobrang kahihiyan. Inilapag niya sa center table ang tray na pagkain na dala niya. Para sa akin lang yon, pero umupo siya sa sofa na nasa tapat ko. kumain ka na, pasado 12:00 na. Casual niyang sabi na para bang hindi kami gumawa ng kakaiba kagabi. Doon ka na muna, kakain lang ako. Maliit ang boses na saad ko. Why? Sinamaan ko siya ng tingin. Anong why? Naiilang ako. Masungit na sagot ko. Pilit tinatago ang kahihiyan na nararamdaman. Tumaas ang sulok ng labi ni Diego at nagpipigil ng ngumiti. Lalong tumalim ang tingin ko. May nakakatawa ba? Palibhasa kasi. Sanay na siya na may ibang kasama, kaya parang wala lang sa kanya ang nangyari sa amin. Gusto kong dito lang ako, Audrey. Kahit pa. Dinampot niya ang magazine. Sumandal siya sa sofa at inangat ang magazine na hawak hanggang sa matakpan ang kanyang muka. Kumain ka na. Isipin mo na lang na wala ko rito. Ang sarap niyang batuhin. Di bale na lang. Naharangan naman ang kanyang muka. Huwag kang sisilip. Why would I? Nakita ko na yan kagabi. Ouch! Sapul ang kanyang muka ng throw pillow na inihagis ko. Pakiramdam ko'y pulang-pula na ang muka ko. Hindi ko akalain na may pagkapasaway pala siya. Mabuti na lang at tumunog ang cellphone ni Diego. May rason siyang iwan ako. Makakakain ako ng maayos dahil gutom na ako. Hinugasan ko ang pinagkainan ko nang matapos akong kumain. Bumalik ako sa sala at humiga sa sofa. Nasa taas kasi si Diego. Ayaw ko siyang makasama. Kahit nakapikit ang mata ko, nasa isip ko pa rin ang narinig ko kanina. Pero bakit parang walang balak si Diego na sabihin yun sa akin? Ayaw ko siyang pangunahan. Gusto ko siya mismo ang magsabi sa akin nun. Ipaliwanag sa akin kung bakit. Pero hanggang kailan ako maghihintay? Nawala ang sakit sa ulo ko. Gumaan na rin ang pakiramdam ko. Nakaidlip pala ako. Bumangon ako nang maalala na hindi pa pala ako nakaligo. Medyo masakit pa rin ang katawan ko. Pakiramdam ko ito pa rin ang una ko. O sadyang malaki lang talaga ang sa kanya. Ay, malaki! Gulat na hiyaw ko nang madatnan ko si Diego pagkaharap ko. Anong malaki? Curious na tanong ni Diego na nakakunot pa ang noo. Yung sa likod mo, malaki ba yung marka? Naiilang na wika ko. Napamulsa siya at umiling. Hindi naman. Ganun ba? Sige, sa taas lang ako. Saad ko at lumakad na walang lingon-lingon. Narinig ko pa ang pagtawag niya kung anong merienda ang gusto ko. Ngunit hindi ko na yon sinagot. Ang tagal pala ng tulog ko. Hapon na. Papalubog na ang araw. Kinuha ko ang cellphone ko sa itaas ng mesa bago sumampa sa kama. Pagbukas ko, mensahe kaagad ni inayang bumungad sa akin. Audrey, na-ospital si Dustin. Tinawagan ko si inay kaagad. Anong nangyari? Bakit na-ospital? Nay, hindi ako makauwi ngayon. Gising ba si Dustin? Gusto ko siyang makausap. Bago lang siyang nakatulog, anak. Anong nangyari, Nay? Pinilit kong hindi mag-alala kasi baka sisihin na naman ni inay ang sarili niya. Magdamag siyang umiiyak kagabi. Tinatanong ko kung ano ang dahilan na ayaw niyang sabihin sa akin. Bigla siyang nahirapang huminga, kaya dinala ko siya kaninang madaling araw dito sa ospital. Kasalanan ko, Nay. Nabasag ang boses ko. Dinamdam niya siguro ang sinabi ko kagabi. Uuwi ako dyan bukas, Nay. Pakisabi sa kanya uuwi ako, hintayin niya ako. Tahimik lang akong umiiyak, yakap ang unan ko. Iniingatan namin siya na huwag masaktan, pero ako itong unang nanakit sa anak ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko kagabi na sabihin sa kanya ang saloobin ko. Kaya siya na ospital ngayon ay dahil sa akin. Kapag may nangyari na hindi maganda sa kanya,
Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Saan ako kukuha ng pera nito ngayon? Inayos ko ang sarili ko at bumalik sa ibaba. Natagpuan ko si Diego sa kusina. Nagluluto siya ng pasta. Saglit niya akong nilingon at ibinalik ang tingin sa ginagawa. Diego, hindi ko alam kung paano sisimulan. Ngunit kailangan kaya kakapalan ko na ang mukha ko habang may lakas na loob pa ako. Pwede ba akong kumuha ng malaking halaga sa card mo? Kung pwede lang naman. Pinatay niya ang kalan at hinarap ako. Sa'yo na nakapangalan ng card na yun, Audrey. You can spend it all you want. He said softly. Nasa'yo ang desisyon. Hindi mo na kailangan magpaalam sa akin at magpaliwanag kung gagastos ka. By the way, aalis ako bukas. May pupuntahan ako at baka didiretso ko ng Spain. Matatagalan ng pag-uwi ko. Naglagay siya ng pasta sa plato at ang sauce na niluto niya ay inilagay niya yon sa ibabaw ng cheese bilang toppings. Ang toasted bread ay hinati niya sa dalawa. Inusog niya yon sa akin. Ayos lang ba kung uuwi muna ako sa amin? Namimiss ko na kasi ang anak ko. Wika ko. Hindi ko sinabi ang totoong dahilan dahil baka sumama siya sa akin at hindi na naman siya matuloy sa pupuntahan niya. May karapatan ba akong magtampo? Kung ikaw lang dadalaw sa anak mo at hindi ako makakasama? Natigilan na napatulala ako sa kanya. Baka nagkamali ako ng pandinig. Bakit gustong gusto niyang makita si Dustin? At saka bakit siya magtatampo? Nagkibit balikat si Diego. Maybe, next time na lang. Pwede naman hindi ba? Oo, pwede naman. Kandautal na sagot ko. Ano bang meron sa kanilang dalawa? Bakit gustong gusto nila ang isa't isa? Ang pasta na niluto niya, iyon ang hapunan namin. Nasa terrace ako ngayon nagpapahangin. Hindi ako mapakali habang ang anak ko'y nasa ospital at ako'y narito sa malayo. Bigla kong na-miss si Manang Letty. Simula nang maaksidente ako, hindi na ulit kami nagkita. Hindi na rin siya pumupunta rito at kahit sa farm. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Ang bait pa naman nilang mag-asawa sa akin. Audrey, nilingon ko si Diego. Aalis tayo ngayon. Gusto ko siyang yakapin sa sobrang tuwa. Akala ko'y bukas ko pa makikita ang anak ko. Sa gitna ng biyahe, hindi ako mapakali. Excited na akong makita at mayakap ang anak ko, ang humingi ng tawad sa kanya at ipaintindi kung bakit wala siyang kinagisna na ama. Kailangan niyang malaman ng totoo kung bakit narito siya sa mundong ibabaw. Sasakayan lang ako bababa ha? Wika ko. Tahimik lang kami pareho. Nagpapanggap ako na walang alam. At hinihintay ko pa rin na ungkatin niya ang tungkol sa kasal namin. Pero wala pa rin siyang binabanggit. Are you sure? Pwede naman kitang ihatid sa inyo. Aniya, hindi na, baka malit ka sa lakad mo. At saka bibili pa ako ng pasalubong kay Dustin. Sasakayan niya ako idiniretso. Bababa na sana ako nang pigilan niya ako. Nagtataka na tiningnan ko siya nang abutan niya ako ng libuhing pera. Baka wala ka nang mawidrohan ng pera ngayon. At bumili ka na rin ng chiffon cake. Pagkasabi na rin kay Dustin na favorite ko yon at gusto kong matikman niya. Nakangiti na sabi niya. Sasabihin ko, mag-ingat ka. Saad ko at bumaba na. Nang makaalis siya, pumara ko ng tricycle papunta sa ospital. Halos takbuhin ko na ito nang makababa ako. Sa aking pagmamadali, may nabangga ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Taranta na sambit ko at pinulot ang suitcase na nalaglag. Okay lang, miss. Attorney? Gulat na wika ko nang mamukaan ko siya. Ikaw yung attorney na kaibigan ni Diego na nagkasal sa amin? Audrey, ikaw pala. Sorry, hindi agad kita namukaan. Yes, ako yon. Just call me Marky. Mabuti at naalala mo pa ako. Nagmamadali ka ba? May itatanong sana ako. Wika ko. Mukhang pagkakataon nang lumapit sa akin para malaman ko ang totoo.
Hindi naman, papauwi na sana ako. Gusto mo bang magkape muna habang pinag-uusapan natin yung itatanong mo? Hindi na, attorney. Itatanong ko lang sana kung pwede ko bang makuha yung marriage contract namin kahit peke lang yung kasal namin ni Diago. Nangunot ang kanyang noo. Your wedding is not fake, Audrey. What are you talking about? Nagtataka na wika niya. Mabilis niyang hinawakan ng siko ko ng muntik na akong matumba sa natuklasang katotohanan. Ibig sabihin nga, ay totoo na kasal talaga kami ni Diago. Ano ang kahihinatnan ngayon na nalaman ni Audrey na totoo ang kasal nila ni Diago? Maging maayos na kaya ang pagsasama nila? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.